Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Jesus Miracle, isang pag-aaral mula sa mga himala ni Jesus. Pamagat ng pag-aaral. Mula sa tubig patungong alak, ang kapangyarihan ni Kristo na magpabago. Isang pag-aaral sa kasulatan at aral batay sa Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 10. Pangunahing teksto. At nang ikatlong araw, may isang kasalan sa Kana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 2. At nang maubusan sila ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Juan Kapitulo 2 versikulo 3. Sinabi ni Jesus sa kanila, punuan ninyo ng tubig ang mga banga. At pinuno nila ang mga ito hanggang sa labi. Juan Kapitulo 2 versikulo 7. Nang matikman ng tagapamahala ng handaan ang tubig na naging alak. Juan Kapitulo 2 versikulo 9. Panimula. Itinala sa Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 10 ang unang himalang ginawa ni Jesus sa isang kasalan sa Kana sa Galilea. Ang himalang ito ay higit pa sa isang gawa ng kabutihan sa panahon ng pagdiriwang, ito ay pagpapakita ng kung sino si Kristo at kung ano ang kanyang misyon. Sa kultura ng mga Hudyo, ang pagdiriwang ng kasal ay isang masaya at mahalagang pangyayari. Ang pagkaubos ng alak sa ganitong okasyon ay magdudulot ng kahihiyan at hiya sa pamilya. Nang dumating ang ganitong suliranin, humarap si Jesus sa isang tila walang lunas na sitwasyon at binago ito. Ang himalang ito ay nagtuturo ng isang mahalagang katotohanan. Hindi lamang kayang pagbutihin ni Jesus ang ating buhay, taglay niya ang kapangyarihang ganap itong baguhin at hubugin. Inaalagaan ni Jesus ang mga pangangailangan ng tao. Wala na silang alak. Kahulugan sa kasulatan. Ang pagdiriwang ng kasal ay naharap sa isang seryosong suliranin. Sa pananaw ng mga Hudyo noon, ang pagkaubos ng alak ay hindi lamang simpleng abala, ito ay magdudulot ng kahihiyan sa pamilya sa harap ng mga panauhin. Pansinin na bago pa man kumilos ang sinuman, kinilala ng ina ni Jesus ang pangangailangan at dinala ito sa kanya. Ang unang himala ni Jesus ay hindi naganap sa isang palasyo, sinagoga, o larangan ng digmaan, kundi sa isang pagdiriwang ng kasal. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamalasakit sa malalaking krisis, binibigyang pansin din niya ang bawat detalye ng ating pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng aral. Ito ay nagpapakita ng katotohanan tungkol sa habag at pagkalinga ng Diyos. Ang Diyos ay hindi malayo o walang pakialam sa karanasan ng tao. Sa buong kasulatan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang bayan, sa kanilang mga pangangailangan, mga pagsubok, mga takot, at mga kalagayan sa buhay. Mga Awit Kapitulo 55 versikulo 22. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin, at kanyang aalalayan ka. Unang Pedro Kapitulo 5 versikulo 7. Ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong lahat na kabahalaan, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Inaalagaan ng Diyos ang bawat pasanin na dinadala ng kanyang mga anak. Halimbawa sa buhay, minsan, nararamdaman ng tao na ang kanyang mga problema ay napakaliit upang dalhin sa Diyos. Maaaring isipin ng isa, masyadong abala ang Diyos, hindi mahalaga ang aking suliranin. May iba pang mas malaking pangangailangan. Ngunit ang mapagmahal na Ama ay inaalagaan maging ang pinakamaliit na alalahanin ng kanyang mga anak. Ganoon din, inaanyayahan tayo ng Diyos na dalhin sa Kanya ang lahat ng bagay sa ating buhay. Pagsasabuhay. Dalhin sa Diyos ang bawat alalahanin. Mga suliranin sa pamilya, mga pangangailangang pinansyal, kalagayan ng kalusugan, mga pasanin sa paglilingkod, mga pansariling kabahalaan. Huwag kailanman isiping ang iyong problema ay masyadong maliit o masyadong malaki para sa Diyos. Mahalagang aral #1. Ang mga bagay na nag-aalala sa atin ay mahalaga rin sa paningin ng Diyos. 2. Ang pagsunod ang nagbubukas ng daan. Sa himalang gawa ng Diyos. Punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Kahulugan sa kasulatan. Inutusan ni Jesus ang mga tagapaglingkod na punuin ng tubig ang 6 na banga. Pansinin ang isang mahalagang bagay. Hindi ipinaliwanag ni Jesus ang kanyang plano. Nagbigay lamang siya ng utos. Maaaring naisipan ng mga tagapaglingkod na magtanong. Bakit kailangang punuin ang mga banga ng tubig? Paano malulutas ng tubig ang kakulangan sa alak? Walang saysay ang utos na ito. Ngunit sumunod sila ng buong buo. Sinasabi ng kasulatan. Pinuno nila ang mga ito hanggang sa labi.
Ang kanilang pagsunod ay lubos at walang pag-aalinlangan. Kahulugan ng aral. Ito ay nagtuturo ng mahalagang alituntunin ng pananampalataya at pagsunod. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwalang may Diyos. Ito ay pagtugon sa pamamagitan ng pagsunod, kahit na hindi pa lubos na nauunawaan ang magiging resulta. Mga Hebreo Kapitulo 11 versikulo 6. Sapagkat kung walang pananampalataya, imposibleng kalugdan ang Diyos. Madalas na inaanyayahan ng Diyos ang tao na sumunod bago pa man lubos na maunawaan ang kanyang layunin. Ilan sa mga halimbawa nito ay, si Noe sa paggawa ng daong, si Abraham sa pag-alis sa kanyang lupang tinubuan, si Moises sa pagharap kay Faraon, si Pedro sa pagbaba ng bangka. Ang pagsunod ay madalas na nauuna bago makita ang kapansin-pansing resulta. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang pasyenteng binigyan ng panuto ng doktor. Maaaring hindi niya lubos na maunawaan ang bawat detalyeng medikal, ngunit dahil sa pagtitiwala, sinusunod niya ang mga ito. Ang pagsunod ang madalas na nagdudulot ng paggaling. Ganoon din, ang mga mananampalataya ay tinatawag na magtiwala sa karunungan ng Diyos ng higit pa sa sariling pagkaunawa. Pagsasabuhay. Sumunod sa Diyos kahit na ang landas ay hindi malinaw. Ang mga pangyayari ay tila mahirap. Ang resulta ay hindi agad nakikita. Ang pagkaunawa ay hindi pa lubos. Ang pananampalataya ay nagsasabi, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko lubos na nauunawaan ang mga bagay na ito. Mahalagang aral #2. Madalas na gumagawa ang Diyos ng mga himala sa pusong handang sumunod sa Kanya ng buong buo. 3. Taglay ni Jesus ang kapangyarihang magpabago sa mga bagay na hindi nating kaya. Ang tubig na naging alak. Kahulugan sa kasulatan. Binago ni Jesus ang karaniwang tubig at ginawang alak. Hindi lamang ito simpleng pagbabago ng anyo o sangkap, ito ay tanda na nagpapakita ng kanyang kapangyarihang banal. Tinawag ni Juan ang mga himala na mga tanda, dahil itinuturo nito ang tunay na pagkakakilanlan ni Kristo. Ang himalang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng nilikha, kanyang pagiging Diyos, kanyang kaluwalhatian. Kinuha ni Jesus ang isang bagay na karaniwan at ginawa itong kakaiba at mahalaga. Kahulugan ng aral. Ang himalang ito ay tumutukoy sa katotohanan ng pagtubos at pagbabagong espiritual. Dumating si Jesus hindi lamang upang pagandahin ang buhay ng tao, kundi upang magbigay ng ganap na bagong buhay. Sa buong kasulatan, ipinapakita na binabago ni Kristo ang mga makasalanan upang maging banal, kadiliman upang maging liwanag, pagkawasak upang maging maayos at ganap, kamatayan upang maging buhay. 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Kaya't ang sinumang kay Kristo ay isang bagong nilalang na, ang dating pagkatao ay lumipas na, at narito, mayroon ng bago. Si Jesus ang nagpapabago sa mga bagay na tila wala ng pag-asa. Halimbawa sa buhay, ang isang mahusay na alagad ng sining ay kayang kunin ang isang sirang bagay at ayusin ito upang maging maganda at kapaki-pakinabang muli. Ang iba ay nakikita lamang ang pagkasira, ngunit ang alagad ng sining ay nakikita ang magandang maaaring maging anyo nito. Ganoon din, nakikita ni Jesus ang higit pa sa ating mga pagkakamali, sugat, at kabiguan. Binabago niya ang buhay na tila wala ng pag-asa. Pagsasabuhay. Dalhin kay Kristo ang bawat bahagi ng iyong buhay na nasira o nangangailangan ng pagbabago. Mga nasirang ugnayan, mga pagkakamali ng nakaraan, panghihina ng loob, mga takot, pakikipaglaban sa kasalanan, kahinaan sa espiritual na buhay. Walang bagay na higit pa sa kapangyarihan niya na magpabago. Mahalagang aral #3. Kayang baguhin ni Jesus ang mga karaniwang sitwasyon at mga nasirang kalagayan upang maging patuto ng kanyang biyaya. Mga gabay sa araw-araw na pamumuhay. Para sa mga pamilya, anyayahan si Kristo sa inyong tahanan at samahan, sapagkat ang kanyang presensya ay nagdadala ng pagpapala. Para sa mga kabataan, ipagkatiwala kay Jesus ang inyong kinabukasan sa halip na umasa lamang sa sariling mga plano. Para sa mga pinuno sa iglesia, ang pagiging epektibo sa paglilingkod ay nakasalalay sa kapangyarihan ni Kristo, at hindi lamang sa pagsisikap ng tao. Para sa mga Kristiyanong nahaharap sa mahihirap na panahon, patuloy na sumunod sa Diyos kahit hindi pa nakikita ang inaasahang resulta. Para sa bawat mananampalataya, maniwalang si Jesus ay patuloy na nagbabago ng mga buhay sa kasalukuyan. Pagwawakas.
Ang Juan Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 10 ay nagtuturo ng tatlong katotohanang makapagbabago ng buhay. Isa, inaalagaan ni Jesus ang mga pangangailangan ng tao. Wala na silang alak. Dalawa, ang pagsunod ang nagbubukas ng daan sa gawa ng Diyos. Punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Tatlo, taglay ni Jesus ang kapangyarihang magpabago. Ang tubig ay naging alak. Hamon sa lahat. Ang mga tagapaglingkod ay dinala kay Jesus ang karaniwang tubig. Ibinigay naman niya sa kanila ang isang bagay na kakaiba at mahalaga. Ang tanong ngayon ay, ano ang dala mo kay Kristo? Dalhin mo sa Kanya ang iyong mga pasanin, iyong mga kahinaan, iyong mga takot, iyong mga kabiguan, iyong kinabukasan. Sapagkat kapag hinahawakan ni Jesus ang mga bagay na ipinagkakatiwala natin sa Kanya, nagsisimula ang tunay na pagbabago. Juan Kapitulo 1 versikulo 14. At nakita namin ang Kanyang kaluwalhatian. Pangunahing aral. Kapag tinanggap at inanyayahan natin si Kristo sa ating buhay, binabago niya ang kawalan at pangangailangan upang maging kasaganaan, at ang mga karaniwang pangyayari ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores ang nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.